El Filibusterismo, buod ng Kabanata 11, Los Baños. Nangaso sa buso-buso ang Kapitan General kasama ang Gobernador Silio at mga kawal. Pero dahil sa mga musiko, wala silang nahuli ni Ibon Uusa. Sinabi niyang ayos lang iyon dahil maawain daw siya sa hayop, kahit ang totoo'y natuwa siya na walang makakakita ng kanyang kapalpakan. Noong ding araw, naglalaro ng tresilyo ang Kapitan General kasama sina Padre Sibila at Padre Irene. Nagpapatalo ang dalawang kura dahil may balak silang hilingin sa Kapitan General. Galit naman si Padre Camora, walang alam sa tunay na usapan. Pag-uusapan kasi ang balak na paaralan ng mga mag-aaral. Habang naglalaro, sinimulan ng kalihim na ihain ang mga gawain ng araw. Masipag ang Kapitan General, ayaw niyang may nasasayang na oras. Isa-isang binanggit ang pagpapalit ng tungkulin, suspensyon at pagpapatapon ng mga bilanggo. Ang lahat ay tahimik na naghihintay sa desisyon tungkol sa akademya ng wikang Kastila. Tuluyan nang nagalit si Padre Camora nang mapansing sadya ang pagkakamali ni Padre Irene. Iniwan niya ang laro at lumipat sa kabilang silid. Inanyayahan ni Padre Sibila at si Padre Fernandez na humalili, ngunit tumanggi ito. Si Simon ang naupo sa pwesto ni Padre Camora. Nagbiro si Padre Irene na itaya ni Simon ang kanyang mga brilyante. Sumang-ayon si Simon, ngunit sinabi niyang wala namang maitataya ang kura. Sinabi ni Simon na sapat na sa kanya ang mga pangako bilang pusta. Hinarap niya si Padre Sibila at pabirong sinabi ang pagtanggi sa kahirapan, kababaang loob at pagsunod. Pagkatapos ay bumaling siya kay Padre Irene at binanggit ang pagtanggi sa pagtitimpi at pagbibigay sa kapwa. Ani ni Simon, napakaliit ng mga iyon kung ihahambing sa halaga ng kanyang mga brilyante. Habang ang ibabayad naman ng Kapitan General ay 5 araw na pagpapakulong, pagkakapiit sa isang lugar sa loob ng 5 buwan, pagpapatapon ng 200 bilanggo na walang naitalang pangalan sa malayong lugar, at pagpapabaril sa isang taong pipiliin ni Simon at 5 pagpatay sa bawat lalawigan sa loob ng 5 buwan. Kakaiba ang naging hamon ni Simon, kaya naman napalapit sina Don Custodio, Padre Fernandez at ang mataas na kawani. Kaya naman isa sa kanila ay nagtanong, "Ngunit Ginoong Simon, ano ang mapapala ninyo sa inyong mga kahilingan?" Para raw malinis ang bayan at maalis ang mga masasamang loob na naglipana, sapagkat sawa na siya na pulos kabutihan ang naririnig. Ipinagpalagay ng lahat na kaya ganito ang naging hiling ng alahero ay dahil sa pagkakaharang sa kanya ng mga tulisan. Ayon kay Simon ay bininbin siya ng mga tulisan, kinuha nito ang kanyang 2 revolver at matapos ang isang araw ay pinakawalan din siya. Ikinuwento ni Simon na maraming armas ang mga tulisan at kinukumusta pa raw nila ang Kapitan General. Dahil dito, balak ng Kapitan General na maglabas ng kautusang magbabawal sa pagdadala ng armas. Ngunit mariing sinabi ni Simon na hindi ang mga tulisan sa bundok ang tunay na suliranin, kundi ang mga tulisan sa mga bayan at lungsod. "Parang kayo," pabirong sagot ni Padre Sibila. "Tulad natin," tugon ni Simon, sabay sabing sila'y mga hindi lantad na tulisan. Dagdag pa niya, kung sila raw ay pupunta sa bundok, mawawala ang problema ng bayan at hindi na maaabala ang Kapitan General. 11:30 na ng umaga nang tumigil ang laro at pagbibiruan. Ayon sa Kapitan General, may kalahating oras pa bago ang tanghalian at marami pang dapat pag-usapan. Ipinasya niyang ipagbawal ang armas de salon, ngunit agad itong tinutulan ng mataas na kawani. Payo ni Simon, huwag ipagbawal ang mahihinang armas, kundi gawing legal ang mas mahahaba at iyon ang nasunod. Napag-usapan ang kahilingan ng guro sa Tiani para sa isang maayos na paaralan, ngunit sinabi ni Padre Sibila na nakapagturo sina Socrates, Plato at Jesus kahit walang gusali. Tinuring ng general na reklamador ang guro at iniutos na tanggalin ang lahat ng gurong dadaing sa kanilang tungkulin.
Nabahala ang mataas na kawani sa pasya ng general na tanggalin ang guro. Ipinagtanggol niya ito at sinabing sa halip na tulungan, lalo pa itong napinsala at nawalan ng hanap buhay. Dagdag pa niya, gumagastos ang pamahalaan sa kagamitan ngunit nasisira agad dahil sa hindi maayos na pasilidad. Iminungkahi ni Don Custodio na huwag nang magpatayo ng bagong paaralan. Ayon sa kanya, maaaring gamitin ang mga sabungan na tuwing linggo at pista lamang nagagamit. Sinabi ng Kapitan General na pag-aaralan muna niya ang mungkahi bago magpasya. Isinunod ang usapin tungkol sa panukala ng mga estudyante na magkaroon ng akademya ng wikang Kastila. Hiniling ng Kapitan General ang opinyon ng mataas na kawani at pinuri nito ang panukala. Tumutol si Padre Sibila at sinabing hindi ito napapanahon habang giit ni Simon na kahinahinala ang panukala. Isa-isang binanggit ang mga mag-aaral na may panukala sa akademya. Sinabing si Isagani ay mahilig sa pagbabago kaya't mapanganib. Ipinagtanggol siya ni Padre Fernandez, ngunit sinabi ni Padre Camora na wala raw galang ang binata at minsan pa siyang itinulak nito. Binanggit ni Padre Irene ang mayamang si Makaraig. Aniya, ito'y magalang, kasiya-siya at inihabilin na sa kanyang tagatangkilik na kondesa. Samantala, sinabi ni Padre Salvin ang ama ni Basilio ay namatay sa isang kaguluhan na hindi nito matandaan. Ipinagtanggol ng mataas na kawani ang mga mag-aaral. Ngunit mariing tumutol si Padre Camora at sinabing hindi dapat matutong mga Stila ang mga Indio dahil matututo silang makipagtalo. Dagdag ni Padre Sibila, may lihim na paghamon ang panukala sapagkat kapag pinagbigyan, sila'y yayabang at kalaunan ay hahamunin pati ang pamahalaan. Nagsalita si Padre Fernandez at iminungkahing pagbigyan ang mga mag-aaral upang sila'y matuwa at tumanaw ng utang na loob gaya ng ginagawa ng mga Hesuita. Lalong ikinagalit ito ni Padre Sibila kaya uminit ang pagtatalo habang tahimik lamang na nakamasid si Simon. Tumayo ang Kapitan General at sinabing ipagpapatuloy ang usapan matapos ang tanghalian upang hindi sila mawalan ng gana sa pagkain. Pagtalakay sa El Filibusterismo, Kabanata 11, Los Baños. May mga problemang hindi naririnig dahil mali ang lugar ng usapan. Hindi sa gitna ng bayan, hindi kasama ang apektado, kundi sa isang lugar na tahimik, presko at malayo sa hirap. Ganito binuksan ni Rizal ang Kabanata 11. Habang ang bayan ay may suliranin sa edukasyon, seguridad at kinabukasan ng kabataan, ang mga namumuno ay nagpapahinga, nagkukwentuhan at nagdedesisyon. Kung sa mga naunang kabanata ay nakita natin ang sakit na dinaranas ng mamamayan, dito ipinakita ni Rizal ang ugat ng sakit, ang isip ng mga may kapangyarihan. Ang tagpuan at sitwasyon. Ang Los Baños ay hindi lang pahingahan, isa itong larawan ng lipunan. Tahimik ang paligid, komportable ang mga namumuno, pero mabigat ang mga usaping pinag-uusapan. Dito, tinatalakay ang edukasyon, armas at kaayusan ng bayan. Ngunit wala roon ang guro, ang mga mag-aaral at ang karaniwang mamamayan. Kapag ang desisyon ay ginagawa ng walang kinakausap na apektado, nagiging bulag ang kapangyarihan. Sa kabanatang ito, malinaw na sunod-sunod na inilatag ni Rizal ang mga mahalagang isyung panlipunan. Una, ang edukasyon at paaralan. May panukala para sa mas maayos na paaralan, ngunit imbis na tingnan bilang solusyon, ito ay tinitignan bilang banta. Pangalawa, mga mag-aaral. Ang mga kabataang may panukala at tanong ay hindi pinakikinggan, bagkus ay tinatatakan bilang pasaway at delikado. At pangatlo, mga armas at kaayusan. Ipinagbawal ang armas hindi dahil sa hangaring wakasan ang karahasan, kundi dahil sa takot na mawalan ng kontrol ang pamahalaan.
Sa bawat usapin, iisa ang lumilitaw. Takot ang pamahalaan sa mamamayang nag-iisip. Talakayin natin ang mga tauhan bilang larawan ng lipunan. Una, ang Kapitan General. Siya ang mukha ng estado. May huling salita pero hindi huling pananagutan. Nakikinig ngunit hindi tunay na nakauunawa. Siya ang kapangyarihang nagdedesisyon para sa bayan nang hindi kasama ang bayan. Pangalawa, Padre Sibila. Siya ang kapangyarihang humuhubog ng isip. Naniniwalang ang edukasyon ay dapat magpasunod, hindi magtanong. Siya ang paalala na ang kontrol ay hindi laging dahas, minsan ideya. Pangatlo, Padre Camora. Siya ang lantad na anyo ng kolonyal na pagmamaliit. Para sa kanya, ang Indio ay hindi dapat matuto ng higit sa pagsunod. Siya ang boses ng sistemang ayaw magpataas ng tao. At pang-apat, Simon. Siya ang taong mulat sa kabulukan ng sistema. Ngunit sa halip na baguhin ito, ginagamit niya ito. Siya ang babala. Hindi lahat ng may alam ay kakampi ng bayan. Sa kabanatang ito, malinaw ang larawan ng lipunan. May namumuno, may kumokontrol, may nangmamaliit, may nagsasamantala. At ang mamamayan ay tahimik na nakatayo sa labas. Narito ang mga simbolismo sa kabanata. Una, Los Baños. Simbolo ng layo ng kapangyarihan sa tunay na buhay ng bayan. Pangalawa, paaralan. Simbolo ng edukasyong kinatatakutan dahil ito'y nagtuturo ng pagtatanong. Pangatlo, armas. Simbolo ng takot na ginagamit upang mapanatili ang kontrol. Hindi tao ang problema, kundi ang sistemang ayaw magmulat. Ang pananaw at paninindigan ni Rizal. Sa kabanatang ito, malinaw ang tinutuligsa ni Rizal. Ang pamahalaang takot sa edukadong mamamayan ay pamahalaang marupok. Kapag mas mahalaga ang katahimikan kaysa katarungan, kapag mas delikado ang tanong kaysa mali, at kapag mas inuuna ang kontrol kaysa katotohanan, may mali sa kapangyarihan. Ugnay sa panahon ng Kastila. Noong panahon ng Kastila, hindi laging palo ang gamit. Madalas, takot at paniniwala. Nilimitahan ang edukasyon, pinagdudahan ang nag-iisip, at tinuruan ang bayan na manahimik. Sa ganitong paraan, nananatili ang kapangyarihan ng hindi kailangang magpaliwanag. Ito ang kolonyalismong tahimik pero malalim ang sugat. Sa puntong ito, tanungin ang iyong sarili. May mga pinunong gumagawa ng desisyon para sa marami kahit malinaw na sila lang ang nakikinabang? May kapangyarihan bang ginagamit para pigilan ang pagbabago dahil baka mawalan sila ng kontrol? May mga patakaran bang ipinapasa sa ngalan ng kaayusan kahit malinaw na hindi ito makatarungan? Kung ang sagot ay oo, buhay pa rin ang mensahe ng El Filibusterismo. Kung ang kapangyarihan ay sanay magdesisyon para sa lahat nang walang pananagutan, pamumuno pa ba ito o malinaw ng pang-aabuso?